Hello mga stars, welcome back sa ating content. So, pag-usapan natin to sa mga gamers diyan. Heads up tayo diyan. Okay, heads up sa mga sa mga gamers diyan. Especially sa mga naka-own o may meron sariling PlayStations, Nintendo Switch, PlayStation 1, 2, 3, 4, 5 naman accessible sa mga internet doon. Yung Nintendo, yung mga Nintendo Switch, mostly ganoon. Yung mga latest Nintendo Switch 2 ata, oo. Tapos yung mga Xbox, sabihin natin ganoon na kung meron sila kayo, sa mga Pilipino dyan, sa mga ka-stories dyan na may sariling Xbox. May kakwento ako sa inyo Yung mga pag-aari ito either sa mga tatlong to or sa mga PC yung mga yung sa Steam, 'di ba? Mostly sa mga Steam. Isama lang natin 'to kasi bakit bakit natin pinag-uusapan natin 'to? Okay, so wait. Okay, ito kasi medyo tayo na-shock ako, even ako sa personal ko. At mostly to be honest na wala akong may gamit na gaming console. Mapa PlayStation man, Nintendo, or Xbox o something. Ito magiging aware tayo dito. At nagsimula ito sa Europe. Okay, ito papag-usapan natin to. Tungkol ito sa tungkol sa Stop Killing Games. Sabi niya dito galing ito sa NeoJab, ito yung sa forums na to. Sabi niya, it's a new campaign to prevent publishers from taking their titles offline. Okay, bakit napag-usapan to? Hindi naman tayo sa Europe Oo, hindi nga tayo sa Europe. Agree, tama ka dyan. Hindi tayo na sa Europe, nasa Asian tayo, Asian countries, mostly sa Pilipinas. Pero kailangan maging aware tayo dito. Bakit? Kasi, itong nangyari ito sa Stop Killing Games na to, kasi nagkaroon yung isang YouTuber na balak ireklamo itong developer na to ng Ubisoft. Diba? Sabi dito nakalagay dito, the campaign was launched and YouTuber Rascat have accused fans in the effort of the highlights low developers and publishers and intentionally designing games to become unplayable as soon as support ends. According to the Stop Killing Games website, the practice lies in legal gray area, largely because most governments do not have clear laws regarding this issue. So, hindi pa malinaw lang lahat. Okay, so sabi niya, the coming goal is to convince authorities to examine the legality of this practice and hopefully pass legislation to end as it represents an assault of both consumer rights and preservation of media. The crew is said to have to player base on these 12 million people. It was taken offline, making it this ideal opportunity to hold the AAA publisher responsible for the action. So, nakalagay yun, na parang legality sa Europe. Okay. So, po everyone na context, itong yung mostly sa yung nilalaro niya, ito yung inaakusan sa Ubisoft. Papakita ko sa inyo, ito yung tungkol sa yung nilalaro niya is The Crew. Di ba yung The Crew? For example, ito The Crew na parang natin dito. Ito yung PlayStation yun. Ngayon, ang natin, so for the context, kailangan minsan for example, bibili ka ng game. For example, ganito. For example, ito. Sa mga ito, bibili ka ng game, ganito. Then, na-on mo na, nabili mo na itong game na to. Okay. Ngayon, paano kailangan, hindi mo malalaro unless kung kailangan mo i-require yung username, password mo sa sabi nating isang for example sa Steam, ganito. Bumili ka na ng games online, yung ma-load ka na ng katakot-takot na gigabytes na for 50, 100 gigabytes o something ganito, ganyan.
Di nalalaro mo na, ganito. Pero kailangan mo ng validation ng yung username password mo sa web-based dito sa Steam. However, ganito. Mangyayari yan, i-shutdown na. Halimbawa, ma-shutdown na for i-shutdown na sa yung atong game na to kasi mag-end of support na. However, paano mo nag-end of support na. Paano mo yun nga lang, kung lalaroin mo sana, hindi mo siya malalaro. Kasi wala na siya sa database ganito, pero yung pero sa totoo lang, meron siya naman andito na nakastore naman siya sa PlayStation, for example, ganito. Pero hindi mo siya malalaro kasi kailangan mo man ng username password o something doon. Nga lang, end of support niya Paano malalaro? Yun ang yun yung parang gusto yung mangyari kay kay YouTuber na ito yung YouTuber si Roscat na talagang hindi niya malalaro kasi gawa ng end of support niyan. Kaya hindi mo siya mapipindot yung play doon sa Kaya ang ending parang nabura na. Di ba? Kasi sabi nila dito, pag ikaw mahirap pa na yan, due process yan. Oo. So, yun nga, na nakalagay dito na appeal YouTubers, kailangan ng yun. Tapos sa according sa text text path naman yan. Yun, at the campaign kailangan natin ng the campaign's goal is to convince authorities to examine the legality of the practice and hopefully pass legislation, and it represents a result of both consumer rights and preservation of freedom. The crew is said to have to player base at least 12 million people, di ba? Ngayon, nagkaroon ng nagbasa sa nila, nagtugon sila itong si YouTuber na si Ross sa DCRF, kumbaga sa mga sa mga lawmakers dyan, kailangan hindi kasi kung tutuusin ang dito ni Ross dito, hindi naman parang hindi naman makatarungan to kasi bumili ka ng isang bagay, for example ng bagay, because in the end hindi mo pala magagamit ng lifetime. Kumbaga lang to, bumili ka na ng isang dito for 4 years lang. Tapos after that, di mo magagamit. Hindi makatarungan yun. Kasi wala kasi sa yun. Kasi, di ba? Kung sana na lifetime lang to. Hindi parang parang pangmadalian lang pala itong game na to, tapos ang in the end, pag nag-end of support, wala na, hindi na malalaro. Bakit naman yun? Bumili pa ako ng 2,000, worth na 2,000 na 3,000 ng isang game na to, tapos mawawala lang in an instant. Di ba? Yun kasi yung gusto nyo itong gusto nyo kasi itong saloobin ni Ross tungkol doon na although lahat ng mga lahat ng games nandito na hindi nyo malalaro. Kaya sabihin natin, naka-CD naman to Naka-CD naman Oo, naka-CD na isang laro nun. Pag sinalpak, kailangan pa na ng internet connection, yung nga lang hindi mababalidate yun. It is useless na rin yun sa CD na yun, di ba? Kaya yun yung mangyari dito So, ngayon, etong si Ross, gumawa na siya ng isang petition. Okay, sa petition,
ito ay petition ng galing to sa stopkillinggames.com. Okay, so itong Stop Killing Games na to, ito sa European lang to eh. So ngayon, as of the recording, ay pumapalo na sa almost 680 almost 7,000 na lang at 68% na lang yung 6% ng bagong mag 100. So ito papakita ko sa inyo dito as of recording. So sa mga Europe diyan, pwede kayong dito pwede kayong dito na mag-petition for that. Okay, so okay, nasa Pilipinas na tayo eh. At saka problema na ng European yan eh. Bakit tayo nakikialam? Okay, hindi naman hindi naman sa nakikialam tayo. Kailangan maging aware tayo. Okay? Although sa Europe lang 'to nangyayari to. Okay, sa Pilipinas yan, Asian countries, Western countries diyan, magiging affected din tayo dito. Kasi once na yan, katulad yan, ma-shutdown yan, hindi natin malalaro yan. Ang tendency kasi yan, nasasayang yung pera natin, di ba? Ito, nasasayang pera natin. Ginamit natin, bumili nga tayo ng ganitong game na to. For example, game na to. Tapos in the end, hindi natin malalaro kasi end of support na. Parang Windows lang, oo. Na naging parang Windows lang yan. Windows 10, end of support. Yung Windows 10 hanggang October na lang yan. 'Di ba? 2025, hindi niyo pero hindi naman niya masusupport. May tendency mag-virus. Ganon din yun dito sa ganun din to sa mga products or sa mga gaming, ganyan. Kaya kaya minsan hangga't maaga pa, you have to support this you have to support or prevent this. So ang tayo ang magiging na tayo, ang masasabi ko lang diyan is suportahan natin itong petition na to. Sana naman i-prevent natin to or parang natin na tigilin natin ito sa pagpatay ng isang mga gaming industry, lalo na sa mga retro games ganito or sa mga even sa mga lalo na sa mga Steam, di ba? Yung pag pag na-shutdown ng isang developer dyan, tapos yung na-own mo na yung game na yon, hindi nyo na malalaro if ever, di ba? Kaya kailangan ito, ilalagay ko sa description nito sa mga galing sa mga Europe, nakatira sa mga Europe dyan, sa mga Pinoy dyan sa Europe. Alam ko may mga iba na hindi naman have to support this. Okay? Ilang mga stories, supportahan natin yung supportahan natin yung mga game developers. Hindi may yun. Yung nga lang, mas supportahan natin yung mga consumer rights natin dito. 'Di ba? Tapos na mawawala instant. Sayang pera. Sana paguran natin yung mga tao doon sa mga yung nakabumili ng mga tao tapos mawawala na. Yun lang mga stars. Thank you and see you next. Bye-bye.